Ito ang latest trendy. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang naibahagi na ni megastar Sharon Cuneta o mas kinikilalang Shawi ang kanyang mga pinagdaanan noong nakaraang mga taon nang mawalan siya ng trabaho sa gitna ng nangyayaring pandemic. Ayon kay Shawi, puno na sana ng schedule ang 2020 hanggang 2022 dahil balak niya ngang retiro sa showbiz. Inasahan niyang konti na lang ang kanyang gagawing trabaho sa taong 2023 onwards, gayunpaman dahil sa pandemya, hindi natuloy ang mga naka-line up niyang projects at hanggang sa ngayon ay naging matumal ito dahil sa mga ulor sa kanyang nakaharap itong nakalipas na 3 taon. Ito ang mainit na balitang pinuputakti ngayon ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayang Pilipino. At marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kanilang ginaing at komento sa mundo ng social media. Pero bago ang lahat mga ka-trendy, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please click subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa latest trending na balitang i-upload namin. At yun na nga, viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang. Ayon pa sa kanya, nagkaroon siya ng malaking utang na umabot pa ito ng tumataginting na kalahating bilyon. Pero nabayaran niya ito ng paunti-unti dahil sa kanyang mga nabentang mga realistic properties noong 2020. Paliwanag pa niya, ang kanyang utang ay tinuturing niyang good utang dahil kinamit niya ito sa real estate investment. Ang basutang naman umano ay pagkakautang ng sagayang dahil sa mga bisyo at mga kapetsyo sa buhay. Ay kanya tinuring itong napakalaking kasalanan hindi lamang sa tao kundi pati na rin sa mata ng Diyos. Inamin din niyang hanggang sa ngayon ay binabayaran pa rin niya ang mga nasabing utang. Partikular na nga dito sa kanyang anak na walang iba kundi si Casey Concepcion. Sinabi niya na ito ang unang pagkakataong nagkaroon siya ng utang financially ay sa kanyang anak at inamin niya mismo di umano na malaking halaga ang nakuha niya kay Casey para lamang sa pagpapagamot sa kanyang ina na walang iba kundi si Madam Elaine Gamboa Cuneta dahil nakakonfine noon sa isang sikat na ospital sa Makati. Bukod pa raw rito ay nagkaroon pa siya di umano ng iba pang naging utang sa kanyang anak dahil sa mga naging problema financially sa kanyang mga naging investment, lalong-lalo na sa realistic properties. May mga oras daw kasi na walang-wala na siyang magamit na kondo para ilaan sa mga bagay na katulad nito at wala naman daw siyang ibang malalapitan kundi ang kanyang anak na walang iba kundi si Casey Concepcion. Wala namang maitulong si Senator Kiko Pangilinan para mabili na ni megastar ang target niyang investment. Dahil alam naman ng lahat na di corrupt na politician ang mister ni megastar Sharon, kaya wala rin siyang maitulong sa financial problem ng asawa. And mind you, kung anong yaman ni Sharon, kanya-kanya rin ito lahat dahil may financial agreement sila ni Senator Kiko Pangilinan, kaya siya lang ang pwedeng gumalaw ng pera niya. At ang isa pa kung bakit walang-wala talaga sa ngayon ang megastar at ang kanyang pamilya ay dahil sa magastusin niya sa pagpapaaral ng kanyang anak na walang iba kundi si Kaki, na sa ngayon ay kumukuha ng kursong Literature and Anthropology at a new school in New York City na matatagpuan sa Amerika. Ayon pa sa kanya, libre lang mag-invest sa pag-aaral ni Kaki kahit pa nasabing isa ito sa mga pinaka-expensive na kurso sa buong mundo. Pero pa dito na sobrang mahal din ang tuition sa nasabing school, kung saan naka-enroll sa ngayon ang panganay nilang anak ni Kiko Pangilinan na walang iba kundi si Frankie. Dagdag pa rito ang napakamahal na renta sa kondo na itinutuluyan ng panganay nila, anak nila ni Kiko, sa New York City. Ayon naman sa mga naging pahayag ng ilan sa mga malalaking pangalan sa showbiz at ilan ng mga vloggers, isa rin daw sa pagiging dahilan sa pagkatumbok sa utang ng megastar at pagkatapos lamang ng eleksyon 2022 kung saan tumakbo sa pagka-vice presidente ang asawa nito na walang iba kundi si Kiko Pangilinan, kung saan naglabas sila ng malaking halaga para pangtustos di umano sa mga pang-team rally sa asawa sa kasagsagan na pangangampanya nito sa nasabing presidential election nito noong 2022. Hindi man maitago ng mag-asawang Kiko at Sharon ang katotohanan, pero ito talaga ang nangyayari sa buhay politiko, ang mag-invest di umano ng pera sa taong bayan para makuha nito ang suporta.
para sa kanyang kandidatura. Pero sa kasamaang palad, hindi nagwagi si Kiko Pangilinan para makuha ang isa sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno na tapat tinalo siya ng katunggali sa pagka-presidente ng anak ni Duterte na walang iba kundi si Sara Duterte o mas kilalang Inday Sara. Pero ganun pa man, walang naging pahayag nito ang kampo ni Casey Concepcion kung totoo ba ang nagsisilabasang balita na unti-unti na siyang nababayaran ng kanyang inang si megastar Sharon sa mga utang nito sa kanya. Matatandaan kamakailan lamang, malaking halaga ng kayamanan ang namamana ni Casey sa kanyang lolo't lola na walang iba kundi sina Pablo Cuneta at Ma'am Elaine Gamboa Cuneta. Ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit naging depende ang megastar sa kanyang anak na si Casey sa kanyang mga financial needs, especially sa mga naging investment niya sa kanyang mga realistic properties at maging sa pangtustos sa pag-aaral sa kanyang mga anak na si dating Senator Pangilinan na walang iba kundi sina Kim, Miel at Miguel. Pagkatapos nga ng 5 years na muli silang nagkita muli na namang masasaksihan ang taong bayan ang reunion ng dating mag-asawang Sharon Cuneta at Gabby Concepcion. Ito ay sa pamamagitan ng kanilang upcoming concert sa SM Mall of Asia Arena sa darating na October 27, 2023. Marami sa kanila ang mga kaibigan sa showbiz at nagpaabot ng kanilang suporta at kinumpirma ng ilan sa mga ito na dadalo sila sa nasabing konsepto ng dating mag-asawa. Ilan sa mga ito ay may paritriyo ni Tito Vic at Joey kasama ang kanyang napaka-supportive na tita na walang iba kundi si Helen Gamboa Soto. Pumayag din ang dalawang pamilya ni Sharon kay Kiko na hindi ito dadalo sa nasabing concert para iwasan umano itong issue na nakaintriga sa kanilang pamilya. Kaya naman nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayang Pilipino. At marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kanilang inaing at komento sa mundo ng social media. And he posted, quoted, "Si Sharon ay mas mayaman pa sa mga magulang niya at sa asawa niyang senator. Naging megastar siya at kumita ang mga concert at pelikula niya, pati mga plaka at cassette tape dyan noon. Si Casey hindi naman siya sumikat ng gusto. Kilala lang siya dahil anak siya ni Sharon at Gabby. Wala naman ang balita na may movie siyang tumakbo sa takilya at hindi din naman siya naging successful singer. Ang yaman na iniwan ni Mayor Cuneta ay hinati sa 11 kapatid ni Sharon at humati din si Mami Elaine ni Sharon at si Sharon. Kaya walang bilyon si Casey. Kwento kutsero lang na may bilyong minana si Casey. Si Sharon ay gumagastos kay Casey. Si Sharon ay maraming taong natulungan ng mga mahihirap at hindi lang nababalita sa publiko. Sharon only knows extravagant life. When she was on top of the world, she did not know on how to take care of her finances. Now she grows old and not so many offers coming in yet, living the same lifetime. Probably not that rich anymore and this might be true." End quote. At yun na nga mga ka-trendy, kung kayong tatanungin, ano ang masasabi nyo sa video na ito? Huwag kalimutang mag-iwan ng komento sa baba para malaman ko kung ano ang naging reaksyon mo sa latest at trending na balitang ibinahagi namin. Maraming salamat po.